Ngayon ang opinion, reaction nitong mga pahayag ni Senate President Escudero. Matinding patutsada sa PBBM admin. Ito, ang title nga, Cheese Escudero may patutsada kay PBBM. Ito yung issue na di nila maipaliwanag. Ito, posted by Jennifer C. Esguerra. Pakinggan natin tungkol sa mga hoarders, mga smugglers, at tungkol sa pinagbabawal na gamot. Bakit ba wala akong nakikita nahuhuli? Maraming niraid ang pulis sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasalampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Sa maliwanag, hindi naman sila may-ari doon. Sa droga ganoon din, yung driver lang. Yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi. Hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. Sa dami ng niraid, bakit ba wala akong nakikita nahuhuli? Maraming niraid ang pulis sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasalampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante? Wala. Sa budigero? Na maliwanag, hindi naman sila may-ari doon. Sa drugs, sir. Sa droga ganoon din, yung driver lang. Yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi. Hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. So, ano ba ang nangyayari kay Senate President Escudero? Akala ng marami nung una, sunod-sunuran siya sa Malacanang. Ngayon, mabibigat yung ganyang mga pahayag. Sunod-sunod, mahuli ng customs, police, boros pahinanti man lang. Wala ngang nakakasuhan I'm sorry baka hindi ko lang namomonitor. Hanggang huli lang, hanggang mga hoarding, smuggling, 2 years ago, zona ng presidente, yan ang sinabi niya. Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ano yung days? Years pala? Nandyan pa rin. Bago lang na, kailan ba yun? Last week, may post nakita ko, bagong customs commissioner, Nepomuceno. Kalimutan ko na yung dati. Ariel Nepomuceno ata. And then, another post, yung bagong customs commissioner, 6 ata ang sinibak niya ng mga matataas na opisyalis sa Bureau of Customs. Sabi ko, wow, salamat naman. Sana tutuhanan na ito, na linisan ng administrasyong ito ang customs, kasi napakahalagang role ng customs. Yan yung collection na unit natin kasi mas madami ang gastos ng gobyerno kaysa yung income. So kung matino ang ating Bureau of Customs, talagang makakolekta ng hustong buwis at naiiwasan yung mga palusot, malaking bagay. Kaya good luck sa ating bagong Customs Commissioner sa kanyang hangarin na linisan ang bureau na ito. So, bigas naman, naglipa na ang mga imported rice. Okay, bumaba ang presyo na ng bigas kasi nga sa dami ng imported rice. Ang kawawa naman ang ating mga local farmers. Sila ang nabibiktima kasi sabi ng mga traders, kailangang babaan nila yung bili nila ng palay ng farmers para makakumpit sila doon sa mababang presyo ng imported rice. Ano na lang ngayon 7 to 12 or 13 pesos ang buying price ng palay, ang production cost 13. Ito, luging-lugi ang mga farmers. Kaya, I don't know anong mangyayari sa ating farmers, lalo na sa rice industry, dahil bahang-baha ang merkado ng imported rice. Punta naman tayo sa pinagbabawal na gamot. Bago lang
ilan daw? 9.4 billion worth of illegal na droga. Ayun, pangsona. Dami, largest ata yun. Kaya lang, ang tanong, saan ang mayari? Kaya tama-tama yung sabi ni Senator Escudero nga, bakit walang pahinanti lang ang nahuhuli? Wala namang nakakasuhan. Lalo na yung mga lumulutang lang na mga pinagbabawal na gamot. Well, madami nga, lumutang. Kinuha lang. Nasaan yung mayari? Baka mamaya, ang dami ng haka-haka tungkol dyan eh. But anyway, good luck sa administrasyong ito. Sana yung remaining 3 years ng administration, marami pang magagawa kung ayusin lang. Kung makita nyo, masipag ang Pangulo bago lang siyang nagpunta sa Jensan. Pangako niya, gagawin ang lahat para matulungan ang mga mangingisda kasi nga, sabi nila is dying industry na daw ang fishing industry sa ating bansa. We are an archipelagic country. Kailang nag-i-export tayo ng galunggong. Ano ba yan? Malala ko, bata pa kami. Lalaking galunggong. Kailang galunggong lang ng Pilipinas. Yun ang 4 months meat. Galunggong. Alam ko, 10 pesos lang ang kilo kung hindi ako nagkakamali. Lalaking galunggong. Huli lang dito sa Pilipinas. Ngayon, ang galunggong natin, imported from China. Saan nila hinuli? Baka dito rin sa ating karagatan. So, napakasaklap ang kalagayan ng ating mga farmers at mga mangingisda. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ha? Philip Barredo, correct ka dyan, Senator. Joselito Alvarez, driver, helper lang ang ikinulong. Hanapihana, agoy, cheese, murag, mabutaran, jud taka sa 2028, padayon lang yun niya. Ako, lalo na sa impeachment, nagiging patas lang si Senator Escudero, kaya tingin ko, siya pa rin ang maging Senate President. At dahil sa pagtutulungan ng Escudero Black at Duterte Black, panalo na tayo sa impeachment. Madidismiss kagad ang impeachment ni BP Sara. Wala na tayong mapanood na vlog. Latest post ni Senator Ronald Bato de la Rosa, 29 minutes ago. Sabi niya, this person from Jensan is really dead. Isinare niya ang nagiging viral na video pagbisita ni PBBM sa General Santos Peaceport Complex. Kumakaway siya, no? Nako, may mga tao sumisigaw ng Duterte, Duterte. Ang tapang. Okay, panoorin, pakinggan natin. Yan. Yan na. Grabe, no? Sa pa, yan, naglalakad ang presidente. Yan, nakikipagkamay ang presidente. Grabe. Magbasa tayo sa mga comments, ha. PBBM and General Santos City Peaceport Complex bumisita sa Jensan, Duterte ang sigaw. Yan ang caption dito. Viral na ito ngayon sa Facebook Reel, Basa tayo ng mga comments. Tel Pinunggan,
nganong ni anha pa man kadiha, gusto mo lang talaga. Maalala ko nung bago mag May 12 election, may naka-schedule na rally ng alyansa sa Jensan, if I'm not mistaken, April 5 eh. 5 or 6. Jensan. Biglang kinansel. Napag-alaman ko, kasi may kaibigan ako sa Jensan. Sabi niya, Sir, halos maka-Duterte ang mga tao sa Jensan. Kahit nga si Pacquiao, mahina siya dito sa Jensan, sabi niya. Maka-Duterte ang mga tao dito. Ito na nga, napatunayan. Mismo ng presidente, akala niya siguro tapos ng eleksyon, kaya nakalimutan na ng mga tao yung politika. Nako, pagpunta nyo dito sa Mindanao, yung ginawa ng administrasyong ito kay BP Sara, lalo na yung ginawa kay PRRD, palagay ko, hindi yan makakalimutan. Kailan yon? 2 or 3 days ago, nakausap ko yung mga kamag-anak namin na nagpunta mismo sa The Hague. Nabigla kami dahil, may mga post na sila, nandun na sila sa Duterte Park. Ginastusan nila talaga, I think 10 days nila doon, nagbayad sila sa travel agency. Basta lang maipakita nila ang suporta kay Tatay Digong. Kasi yung kamag-anak namin to, yung uncle ko, 82 years old na, parang Duterte. So, ang nagpunta sa The Hague, yung wife niya at saka anak. Yung uncle ko na lalaki, naiwan daw dahil walang magbantay sa bahay at saka may edad na, hindi na makabiyahe. Mas yung wife niya, okay pa, kaya pang magbiyahe, anak niya, yun. Ginastusan nila talaga. At sa aming kwentuhan, grabe naman ang ginawa nila kay PRRD. Yung makita mo yung hinanakit, pagkadismaya, walang awa, ganun. Kaya it will take time bago makalimutan ng taga Mindanao. I don't know, siguro some parts of Visayas and some from Luzon, itong ginawa ng administrasyong ito kay PRRD it will never be forgotten kasi ipapasa ito sa saninlahi. Kami, yung mga anak namin, talagang nakakaintindi, mga apo, ipapasa namin sa salinlahi. The best president we ever had, Duterte. And the worst, alam nyo na, yung worst. It will take a long time bago ito makalimutan kasi nakakaawa eh. Magbasa pa tayo. Marian Suriga, looks like he's wearing a bulletproof vest underneath his polo shirt. Just a personal observation. Mang Santoy, panguli na mo oy. Maria Jena pa din, haha, mingaw man, luuya pod, kay si Tatay Digong, yan, hiyahiyawan. Again, what if may mangyari kay Tatay Digong na masama? Lalo na yung 2028, may mangyaring masama o wala na talaga. Wala nang makakapigil ang pagiging presidente ni BP Sara. Malala ko, doon pa lang sa Villamor Air Base, nung inaaresto na nila si PRRD, nagsabi na siya, yung ginagawa niyong ganyan, magiging presidente ang anak ko. Ito na nga, unstoppable na. Latest survey, BP Sara, 35%, isinama pa nila na sinorbe si Bongo, 11%. Hindi naman kakandidato si Senator Bongo as president. Kaya yung 11% na pumili kay Bongo, mapupunta kay BP Sara yun. 46%. Unstoppable. Impeachment? No way.
Wala na. It's just a matter of time yung impeachment. Sa observation ko lang ha. July 28, pili ng Senate President. Sinong mapipili? Sa tingin ko, observation ko lang, opinion, Senator Escudero ang magiging Senate President pa rin. Meron ng alyansa ang Duterte Black at Escudero Black. Dahil nagkasundo na yung mga senator na yan, outright dismissal ang impeachment ni Pipi Sara.